Hello everyone, this is Teacher V. Welcome dito sa aking channel. Tuloy natin ang pag-aaral sa math para sa mga grade 7 students and it's about polygon. Ano nga ba ang ibig sabihin or meaning ng polygons? It comes from two Greek words, poly meaning many and gonia or gon meaning angle. Thus, the word polygon means many angles. And it is a closed plane figure formed by connecting non-collinear three or more segments and meets on a common endpoint that is called vertex. So, three or more segments or sides. Yan ang ibig sabihin ng polygon. At meron siyang common endpoint, yung mga sides, yun yung tinatawag nating vertex. And as you can see dito sa definition, dapat siya ay closed. Okay, closed plane figure. Okay, so magpakita tayo ng mga samples para ma-visualize nyo yung ibig sabihin ng polygons. So, I have three figures. Ano kaya sa palagay nyo dito ang polygon and not polygon? Yung unang figure natin, this one, is it a polygon or not polygon? So, tama kayo nang naiisip. This is a polygon dahil ang kanyang mga sides ay straight. How about dito sa pangalawang figure? Is it a polygon or not polygon? Yes, that's correct. Not polygon kasi meron siyang curve. So, kailangan straight ang sides ng ating mga polygon. Segment. Ang segment kasi ay isang straight line. So, kung meron tong curve, hindi ito masasabing polygon. Okay? Dapat puro segments lang ang ating polygon. How about yung third figure? Oh, ito may segments naman, straight line naman yung mga ginamit dito. So, is it a polygon or not polygon? So, not polygon. Bakit? Kasi hindi siya naka-closed. Sabi nga kanina sa definition natin, a polygon is a closed plane figure. So, dito hindi na-close or hindi nag-connect yung endpoint ng dalawang segment na to. Kaya, this is not a polygon kasi naka-open siya. Okay? Iba pang examples, ayan. Alin kaya sa dalawang group na to ang masasabi nating polygon and not polygon? Ito bang side na to, ang polygon? Or itong side na to? Okay. Ang tamang sagot, ang polygon dito ay, ayan. Itong nasa left side, yung tinatawag nating polygons. Kasi makikita nyo naman yung kanyang mga sides ay straight. Walang naka-curve dyan. Pero dito sa kabilang side, not polygon. Kasi walang mga segments. Again, polygon, kailangan binubuo to ng tatlo o higit pang mga segments or mga lines. So dito, although naka-close yung ating mga figures, yung ilan dito, close siya pero walang mga segments. Okay? Or may mga curve siya. Kaya hindi natin masasabi na ito ay polygon. Alright. So, ano-ano ang iba't ibang parts ng ating polygons? Meron tayo syempre tinatawag na vertex. So, katulad ng angles, ang ating polygons ay may mga angles din at meron ding tinatawag na vertex. So, in this case, makikita ninyo na meron tayong 5 vertex or vertices kapag marami. Vertices. Okay, so the intersection of two sides. So, pag nag-connect yung dalawang sides or nagtagpo yung dalawang sides ng polygon or segment ng polygon, merong tinatawag na vertex. So, sabi ko nga kanina, meron tayong 5 vertex dito or vertices, point G, point R, point A, point D, point E. Okay? Meron din tayong tinatawag na sides. So, ang sides naman, a segment joining two consecutive vertices. Ano yung consecutive? When we say consecutive, magkasunod na vertex. So, kailangan pagdugtungin natin yung magkasunod na vertex, and then yun yung tinatawag nating side. So, in this polygon, meron tayong 5 sides. So, segment GR, or GE muna, yan, segment GE, GR, RA, segment AD, and segment DE.
Next, bukod sa side, vertex, ano pa? Meron din tayong tinatawag na diagonals. Ano naman ang diagonals? Paano ito nabubuo? A segment joining any two non-consecutive vertices. So, kailangan naman sa diagonal, hindi magkasunod na mga vertices. Pag pinagdugtong mo yung dalawang vertices na hindi magkatabi or magkasunod, doon nabubuo ang diagonal. So, meron tayong mabubuo ditong 5 diagonals. Una, yung segment EA. Ano pa? Pwede rin yung segment ER, and segment GA, segment GD, and segment RD. Ayan. So, hindi magkakatabi yung mga vertices na yan na nag-connect. Kaya, yun yung tinatawag nating diagonals. At, pwede nating malaman ang number ng diagonals ng ginagamitan lang ng formula na to. N times the difference of n and 3 over 2. Yung n, ang magiging value nito is yung number ng sides. So, kung ilan ang sides ng polygon, yun yung n. So, kung ayaw nyo na maglagay-lagay pa ng guhit or magmano-mano na magbilang ng diagonals, gamitin nyo na lang yung formula na to. Ayan. So, ito yung iba't ibang polygons natin. And, as you can see, ayan, so habang dumadami yung sides, mas dumadami din ang kanyang diagonals. Katulad nitong decagon, parang nakakahilong bilangin na kung ilan ang diagonals niya. Pero dito makikita natin na meron siyang 35 diagonals, okay, 27 diagonals. Ayan, yan yung mga bilang nila. Again, kung gusto mo mapadali ang buhay mo sa pag-compute ng number ng diagonals, gamitin na lang natin ang formula na to. Tignan natin. So, this is a 10-sided polygon. Nakita nyo na kanina sa picture na meron siyang 35 diagonals. Pero gamitan natin ang formula. Tignan natin kung makukuha pa talaga natin yung 35. So, 10-sided. Ibig sabihin, 10 sides yung ating polygon. At ang n natin dito ay 10. So, papalitan natin yung n ng 10 sa formula natin. Itong n, palitan natin ng 10. Okay? So, n is equal to 10. So, 10 times, okay, the difference of 10 minus 3, dahil nga n to, ayan, over 2. Unahin natin yung nasa loob ng parentheses. 10 minus 3 is 7. And then, i-multiply natin sa 10. 7 times 10 is 70. Then, divide mo sa 2. What is the answer? 70 divided by 2, the answer is 35. Therefore, the diagonal or the number of diagonals of a 10-sided polygon is 35. Okay? So, hindi mo na kailangang magmano-manong magguhit-guhit dito para malaman ang number ng diagonals. Gamitin na lang natin yung formula natin na to. Alright, so tapos na tayo sa diagonals. Ano pa yung mga parts ng ating polygons? Meron din tayo syempre mga angles. So, ang ating mga angles, pwedeng tawaging interior angles. Ito yung mga angles na nasa loob ng ating polygons. Or pwede rin naman exterior angles. Ito yung mga angles na nabubuo na nasa labas ng ating polygons. In this polygon, we have 5 interior angles. Ayan yung iba't ibang parts ng ating polygons. May vertex, may diagonal, may sides, may interior at exterior angles. At meron din tayong iba't ibang types or klase ng polygon. Una, yung tinatawag nating regular or irregular. Ano ba yung pinagkaiba ng regular sa irregular? So, regular, kung all angles are equal and all sides are equal. So, regular yon. Pero kung hindi equal, irregular. Again, kapag pare-pareho yung sukat ng angle, pare-pareho yung sukat ng sides, regular polygons. Pero kapag hindi, pagkakapareho ng sukat, irregular polygons. Katulad dito, regular polygon siya dahil pare-pareho yung sukat ng ating sides and angles, pero itong isa, irregular. Aside sa regular and irregular, meron din tayong tinatawag na convex or concave. So, ano naman ang pinagkaiba ng convex sa concave? So, convex, no angles pointing inwards. More precisely, no internal angle can be more than 180.
Okay? So, kailangan sa convex, ang kanyang mga angles or interior angles niya, walang susobra sa 180. Okay? Pero, kung concave, so may mga interior angles siya na mas mataas sa 180. Ayan, sabi nga, concave has a cave in it. So, this is an example of a convex. So, as you can see, lahat ng interior angles natin dito sa convex, lahat yan hindi lalagpas sa 180. Alright? Pero tignan natin dito sa concave, ayun. So, merong angles na lalagpas yung kanyang measurement sa 180. Ayan. So, just like this one, itong angle na to pa ganito. Alright? So, yan yung convex or concave polygons. Meron din namang polygons according to the number of sides. Napakita ko na to sa inyo kanina. So, kapag 3 sides, triangle, 4 sides, quadrilaterals, or isang klase ng quadrilaterals, yung square, ano pa, yung 5 sides, pentagon, 6 sides, hexagon, 7 sides, heptagon, 8 sides, octagon, 9 sides, nonagon, 10 sides, decagon, and 11 sides, undecagon. Ngayon, kung mas marami pang sides, halimbawa, 15 na yung sides, so ang tawag na lang natin doon is 15gon. Alright? Ayan, so nakita na natin yung iba't ibang parts ng polygons. So, meron tayong diagonal, vertex, sides, interior angles, and exterior angles. Nakita na rin natin ang pagkakaiba ng regular polygons sa irregular polygons, yung convex polygons, and then yung concave polygons, at yung iba't ibang klase ng polygons according sa number ng kanilang mga sides. Kaya ngayon, mag-practice tayo. Tignan natin kung matatandaan nyo yung mga pinag-aralan natin kanina. So, answer the following questions. Refer to the polygon at the right. So, we have a polygon here and let's answer the question. Number 1, name the polygon according to the number of sides. So, ano kayang klaseng polygon to according sa number of sides? So, bilangin natin ilan yung sides ng ating polygon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7 sides. So, pag 7 sides, ang tawag natin doon ay ano yung 7 sides? Okay, tama kayo na naiisip. Ang tawag natin sa 7 sides ay heptagon. The answer in this question is heptagon. Number 2, name the sides of the polygon. So, meron tayong 7 sides or 7 segments. So, dalawang letters yung kukunin natin, dalawang letters or vertices na magkakatabi. Una, we have the segment SF. Ayan. Segment SF, segment FR, segment RI, segment IE, segment EN, segment ND, and segment DS. So, 7 ba yan? Okay, 7 sides. How about number 3? Name the vertices of the polygon. Ilan ang vertices natin dito? Okay, as you can see, meron tayong 7 din. So, yung point F, point R, point I, point E, point N, point D, and point S. Yung ating mga vertices or yung mga points natin dito sa ating polygon. Okay, number 4. Is the polygon convex or concave? So, tignan natin yung kanyang interior angles. Ang interior angles ba niya ay nasa 180? Yung mga interior angles nito, hindi ba lumalagpas sa 180? Okay. So, hindi naman lumalagpas sa 180, kaya ito ay convex polygon. Number 5, name 4 diagonals, all coming from vertex F. Ibig sabihin yan, magsisimula lang tayo or manggagaling lang tayo dito sa vertex F. Gagawa tayo ng diagonals na kasama lagi yung vertex F. So, ano-ano yung mga diagonals na mabubuo natin? Una, yung segment FI. Ano pa? Segment FD. Okay, segment FN, segment FE, ayan. So, 4 yung ating diagonals na nabuo na nanggaling dito sa vertex F. Okay, so nakuha nyo ba yung mga answers sa question natin? Nakakuha ba kayo ng perfect score?
Okay, siguro naman dahil madali lang ang lesson natin at kayang-kaya niyo yung masagutan at ma-perfect. Okay? Keep in your heart bago tayo matapos sa lesson natin for today. If polygons differ based on their sides and angles, what about humans? We are all created unique and exceptional. We are all made perfect, having our own uniqueness. So, ang polygons, iba-iba sila. Parang tao din. Magkakaiba tayo pero lahat tayo may kanya-kanyang characteristics at bawat isa sa atin ay unique and exceptional. Kaya mahalaga ka, lagi mo yung tandaan. Okay, that's it for today. I hope na may natutunan kayo kay Teacher V sa lesson natin. At sa susunod naman, pag-usapan natin yung interior o mas in-depth or mas malalim na topic pa tayo about interior and exterior angles of a polygon. See you again in our next video. Don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye!